Magandang araw sa inyo. It's another engineering tutorial for Physics 1 at ang topic natin ngayon ay oscillations. So ano ba ang oscillation? Ang oscillation o oscillatory motion ay nangyayari kung isang bagay ay gumagalaw pabalik-balik sa isang fixed point sa tiyak na agwat ng oras. Ang periodic motion naman ay paggalaw kung saan inuulit ng isang bagay ang paggalaw nito o nag-o-oscillate back and forth. Ang isang halimbawa para dito ay ang revolusyon ng mga planeta sa paligid ng araw, pag-oscillation ng isang spring o isang simple pendulum. Ito ay nangyayari kapag ang isang bagay ay may isang matatag na balancing posisyon o equilibrium at isang restoring na pwersa na kumikilos kapag ito ay nawala mula sa balanse. Now, let us discuss simple harmonic motion or SHM. Let us look at the diagram, which is the mass spring system. Meron tayong isang bola na inatas sa laylayan ng spring. Kapag ang spring ay inaplayan mo ng puwersa gaya ng FA para ito ay ma-stretch o makompress, ang bolang nakakabit dito ay nasa equilibrium position. Nasa equilibrium position ng spring kapag di mo pa nire-release yung puwersang inaplay mo. Habang ito ay naka-stretch o naka-compress, may puwersa na pabalik sa equilibrium position na ina-apply ang spring at ang tawag mo dito ay restoring force or FR. Now, kapag nirelease mo ang puwersang humihila o nagko-compress dito, ang spring will move back and forth motion or will move up and down. Kung pa-horizontal naman ang setup, yung spring mo will move left and right. At ang motion na ito is what you call simple harmonic motion. Now, according to Hooke's law, ang restoring force F is equal to negative kx. Ang x ay displacement from the equilibrium position to the center of mass ng object. So, ito yan, mula dun sa equilibrium position hanggang dun sa center of mass ng object. Okay, itong equilibrium position na to, kapag hinatak mo tong spring na to at hindi mo pa nire-release yung puwersang in-apply mo, yung spring ay nasa equilibrium position. Okay, so yung pinakagitna, no, let us say, doon nakaposition yung equilibrium position niya. So mula doon hanggang doon sa pinaka-center of mass ng object, yun yung displacement vector mo. Okay? At ang x ay laging 0 kapag ito ay nasa equilibrium position. Ang k naman is what you call the spring constant. Okay? Kung saan, ang unit ito ay Newton per meter. Okay? So, ito ay Newton per meter. Okay? So, ang unit ng x mo, because this is displacement, ang unit dapat yan ay naka-meter. Okay, so this will cancel out, kaya ang magtitirang unit ay Newton. So, tatlong unit ang ginagamit ng force mo na pinag-aralan mo sa Newton's law of motion. Yun ay Newton, dynes, at saka pounds. So, Newton kapag MKS, kapag naman CGS, siya ay dynes. Kapag naman British unit ang gagamitin mo, ang unit dapat ng force mo ay naka-pounds. Okay? So, para maintindihan mo kung anong ibig sabihin ng spring constant, let us say you have a value of 10 Newton. 10 Newton per meter. Okay. Ibig sabihin, kailangan mo ng 10 Newton na puwersa para mahila mo o makompress mo yung isang spring ng 1 metro. Yun ang ibig sabihin ng spring constant. Okay? Now, ang negative sign naman, isinasaad lang nun na ang restoring force ng spring laging opposite in direction ng motion o sa displacement vector. Lahat ng restoring na pwersa going upward and going to the right ay positive. Lahat naman ng going downward o going to the left ay negative. So, tatandaan mo, let us say, binigyan ka ng K. Ito yung example natin kanina, 10 Newton per meter. Ibig sabihin, kailangan mo ng 10 Newton force para ma-stretch o makompress mo ng 1 metro from the equilibrium position yung spring. Now, yung sa sign naman na dala-dala nung formula na to,
ang laging tinitignan dyan ay yung direction ng restoring force mo. So kapag ang restoring force mo ay going upward or going to the right, laging positive siya. Lahat naman ng restoring force na going downward and going to the left, ang daladalang restoring force nun ay negative. Okay? Now, let us discuss period and frequency sa simple harmonic motion. So, ang period, ang symbol nito ay capital letter T at ang frequency naman ay small letter F. Ang bagay na nagba-bounce back and forth ay nagde-develop ng vibrational waveform. Ang period ay oras ng isang system para mabuo ang isang cycle at ang frequency naman ay ang bilis ng dami na nabubuong cycle kada oras. So, para maintindihan mo, ang isang period ay isang cycle ng isang waveform. So, let us say, dito ka nagsimula sa kalahati ng waveform na yan. So, ibig sabihin, matatapos yan dito sa kalahati ng isa pang waveform na to. So, ibig sabihin, isang cycle ito. Okay? So, kung dito ka naman kukuha sa ilalim, okay, clear muna natin. So, kung dito ka kukuha sa ilalim, so, matatapos yung isang buong waveform mo, ng sinusoidal mo, mula dyan hanggang dito. So, isang period yun. Okay? So, ang ibig sabihin ng period ay yung oras na nabuo mo yung isang buong cycle. Okay? Now, ang frequency naman, yun naman yung bilis. Kung ilang dami ng cycle ang nabubuo mo sa isang segundo. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng frequency. Okay? So, ang formula ng period ay capital letter T is equal to 1 over the frequency. Okay? Or, that is also equal to 2 pi times the square root of the mass over the spring constant. At ang unit ni dala-dala nito ay seconds. Okay? Seconds. Now, sa frequency naman, ang formula ng frequency mo ay small letter f is equal to 1 over the period, or that is equal to the angular frequency over 2 pi, or that is also equal to 1 over 2 pi times the square root of the spring constant over the mass. At ang daladalang unit nito ay hertz. Okay? Hertz. Okay? Kasi 1 over seconds ay hertz. Okay? Kasi ang daladalang unit ng period mo ay seconds. So, 1 over seconds ay hertz. Okay? Now, ang angular frequency naman ay omega. Ang symbol, ito small letter W is equal to square root of K over M. Okay? So, ang daladalang unit ito ay rad per seconds na pinag-aralan nyo sa rotational kinematics. Okay? So, rad. Okay? Per seconds. So, yan yung unit ng angular frequency mo. Okay? Now, ang speed and acceleration naman sa simple harmonic motion, para maintindihan mo, let us look dito sa figure na ito. Now, dito sa figure 1, let us say, in-apply mo ng puwersa yan, in-stretch mo tong spring na ito. Okay? So, hindi mo pa siya nire-release. So, magkakaroon ng restoring force itong spring na ito. So, nagkaroon ka ng displacement dahil hinatak mo yung spring na yun pababa. Now, sa figure 1, ang net force ay 0. Okay? Pag pinagsama mo itong in-apply mong persa at saka yung restoring force ng spring, ang pinaka-total force dito ay 0. Okay? Kasi hindi mo pa nire-release yung object. Ito ay totoo lang kapag di mo pa nire-release yung mass na naka-attach dun sa spring habang hinihila mo ito. Now, kapag nirelease mo na siya, ang applied force will disappear at ang net force will be equal to the restoring force. Ang acceleration ng bola during this release will be maximum, but initially, ang velocity ay 0. So, once nirelease mo na itong bola na nakakabit dun sa spring, ang acceleration mo ay maximum at ang velocity ay 0. Now,
Nararating lang ng velocity mo ang maximum value nito kapag narating niya na ang equilibrium position like sa figure 2. At sa point na to, ang restoring force mo ay 0 at dahil 0 ang restoring force mo, ang acceleration sa point na to ay 0 din. So, ibig sabihin, once nung nirelease mo na yung bola na naka-attach sa spring, pag narating na ng bola, yung pinaka-equilibrium position niya, ang velocity dito sa point na to ay maximum. Ang acceleration mo naman sa point na yan ay 0 at ang restoring force mo during this point, during this time ay 0. So, as the spring continue to move upward, the spring is compressed like in figure 3. Okay? Ang restoring force will build up at magde-decelerate yung object. Once the object reaches a velocity of 0, so the restoring force will be maximum and the acceleration of the object will be maximum also. So, always remember, kapag ang object ay nasa equilibrium position, ang velocity ay maximum at ang acceleration naman ay 0. So, kapag naman ang object ay fully stretched or compressed, ang acceleration ay maximum at ang velocity ay 0. So, kung may friction naman sa spring, always remember that the direction ng frictional force is opposite to the direction of the restoring force. So, dito sa figure 3, ang sinasabi niya lang dito, habang nung nirelease mo siya, so, ang movement ng object ay pa-upward. So, nakompress ng spring na to, habang nakukompress siya bago siya bumalik pababa ulit, nagbi-build up itong restoring force na to. So, during this time, ang restoring force mo at saka acceleration mo ay maximum at ang velocity mo naman ay 0. Okay? So, pag may nilagay namang friction dun sa problem, lagi mong tatandaan, direction ng friction ay laging opposite sa direction ng restoring force mo. So, kung ito upward ng FR mo, so ibig sabihin ang direction dapat ng frictional force mo ay pababa. Okay? Ito yung pinag-aralan nyo sa topic ng Newton's law of motion. Ang formula ay mu times the normal force. Okay? So, yung mu, that is the coefficient of friction times the normal force. Okay? So, ang formula ng velocity, that is equal to square root of k times the initial displacement, quantity squared, minus the final displacement, quantity squared, over the mass. Okay? So, ang unit nito na dala-dala ay meter per second kapag MKS. Kapag CGS naman, ang unit niya ay centimeter per second. At kapag naman British unit ang gagamitin mo, ang unit ng velocity mo ay feet per second. Okay? So, ang formula naman ng acceleration, dahil ang formula ng acceleration sa Newton's law of motion ay force is equal to ma. So, i-manipulate mo na yung formula na yun, makuha mo ulit yung formula ng acceleration, which is equal to force over the mass. Okay? Or, in terms dito sa oscillation, ang formula niya ay negative kx over m. Or, also, pwede maging formula niya ay negative 4 pi squared x over t squared. Ang unit na dala-dala nito kapag MKS ay meter per second squared. Kapag CGS naman, centimeter per second squared. Kapag naman British, ang dala-dala niyang unit ay feet per second squared. Okay? Now, let us look at this diagram para madali kayong maintindihan nyo kung paano sagutin yung mga problem na makikita nyo kapag may mga diagram. Dati sa nung in-stretch mo yung spring na merong naka-attach na mass, yung position na to ay equilibrium position. So, yung displacement niya, pag dito sa taas, positive x. Kapag sa baba ka naman kukuha, ang displacement mo ay negative x. Ang tawag mo dyan ay amplitude. Okay? So, kung pa-horizontal naman ang setup mo, okay, so nakakabit kunyari dito sa pader dito, tapos sinila mo siya papunta sa right side. So, ang equilibrium position ay nasa gitna niya. So, yung displacement mula sa equilibrium position tsaka dito sa center of mass na to ay positive ang displacement. Kapag dito ka naman kukuha sa kabila, ang displacement mo ay negative x. Okay? So, ang tawag mo dyan sa displacement na yan from a certain position o origin position mo mula dun sa equilibrium position ay amplitude. Okay? Ang amplitude,
Yan yung nandun sa may drawing kanina na, let us say ito, yung vibrational motion. Ang amplitude ay yung taas, okay, nung waveform. Okay, ito yan. And that's what you call the amplitude. Okay? So, always remember, ang displacement mula sa equilibrium position ay tinatawag na amplitude. Now, there is another formula to get the displacement aside from the other formula incorporated sa ibang variable. Ito ay ang displacement or x is equal to amplitude cosine quantity omega t plus p. Okay? So, itong omega, nakita nyo na to, that is the angular frequency. Okay? So, kapag may mga angle na given, ito na yan. Kasi, sa trigonometry nyo na pinag-aralan ninyo, nabubuo ang waveform kapag naglagay ka ng, nabubuo yung waveform mo dahil dyan sa angular frequency mo na yun. So, kunyari, let us say cosine 10, sine 10, sine 20, sine 30, sine 40. Diba, ginagraph nyo yun, kaya mo nabuo yung sine wave na yun. Okay? So, ito yan, kapag may given na angle. So, makukuha mo yung displacement. Now, ang elastic potential energy naman, kapag ang masa nakatouch sa spring ay hinatak mo at di mo pa nire-release, ang spring ay may stored energy. At ito ay elastic potential energy. Ang formula nito ay ito. So, U is equal to kx squared over 2. At ang daladalang unit nito ay joules kapag MKS. Kapag naman CGS, ang daladala niyang unit ay ergs. Okay? ERG. Okay? So, ito ginagamit kapag CGS. Ito naman ginagamit kapag MKS, okay? Ng SI sa metric. Now, ang kinetic energy in SHM, kapag ang masa nakatouch passes through the equilibrium position, ang kinetic energy ay maximum. At ang potential energy mo naman ay 0. At kapag naman maximum ang displacement, kung saan hinatak mo yung spring at di mo pa nire-release ang potential energy, ay maximum. At ang kinetic energy mo naman ay 0. So, ang kinetic energy sa simple harmonic motion ay itong formula na to. So, E is equal to mv squared over 2 or kx squared over 2 or that is ka squared over 2. So, ito in terms of displacement, ito in terms of amplitude. So, ang unit din na dala-dala ng kinetic energy mo kapag MKS, joules, kapag naman CGS, ergs. Okay? So, lagi mo tatandaan, magkasama lagi ito. Dalawa na to, the kinetic and potential energy. So, kapag hinatak mo itong bola na to pababa at hindi mo pa siya nire-release, ang potential energy mo ay maximum. So, ang kinetic energy mo naman ay 0. So, once na nirelease mo na yung bola sa pagkakahawak mo, habang inihila mo siya, nirelease mo na siya, so binitawan mo, ang kinetic energy mo naman ay maximum at ang potential energy mo naman ay 0. Okay? Now, let's have an example para maintindihan nyo kung paano gamitin yung mga formulang nakita nyo kanina. So, sa problem number 1, determine the amplitude, period, and frequency in the waveform shown in figure 10.2. So, ito yung figure. So, pinapahanap sa atin dito yung period, frequency, at saka amplitude. Okay? So, ang pinapahanap si T, si F, si frequency, at saka si amplitude. Okay? So, yan tatlong variable na yan ang hinahanap sa problem number 1. Okay, let us solve this problem. So, ang una natin masasolve dito si amplitude. Sabi natin ang amplitude ay yung taas ng waveform. Okay? So, mula dito hanggang dito, ang taas niya ay 2 cm. Okay? So, yun. So, ibig sabihin, ang amplitude mo ay 2 cm. Okay? Now, ang period naman, yun naman yung time na nabuo mo yung isang cycle mo. Okay? So, let us say, dito ako kukuha. Okay? Diyan. Let us say dito sa may bali na yan. Okay? Hanggang dito. Okay? So, yan yung isang buong cycle mo. Okay? So, ibig sabihin, 6 minus ng 2, yun yung haba nitong waveform na to. And that is 4 seconds. Yun yung oras na nabuo mo
yung isang buong cycle na to. Kung ayaw mo naman dyan, dito ka kumuha. So let us say dito, dyan. Tapos dito. Kasi ang bilang niyan 2, 4, 6, 8, 10. So 8 ito, okay? Tapos ito 4. Okay? So kung dito kukuha ng waveform, 8 minus 4, 4 pa din ang lalabas sa sagot. Okay? Kung dito ka naman kukuha sa may 10, so 10 minus 6, that is 4. O kaya dito naman sa kabila, 14 minus 10, 4 pa din. Okay? So kung sa kuha mo ng period, makukuha mo ng frequency dahil ang formula ng frequency ay reciprocal ng period. So 1 over t. So that is equal to 1 over 4 seconds and that will give you 0.25 Hertz. Okay? Now, let's have another example. So, problem number 2, a spring makes 10 vibration in 50 seconds. So, calculate the period and frequency of the vibration. So, ang binigay sa atin dito ay yung vibration, which is 10 in 50 seconds. So, ang pinapapakalculate sa atin sa problem na to ay yung period at frequency ng vibration. Si T at saka si F ang hinahanap. Okay? Okay, let's solve this problem. So, ang ibinigay sa ating given ay vibration made ng spring ay 10 at ang time na ginawa ng spring na 10 vibration ay 50 seconds. So, in order for us to get the period, ang formula nun ay yung elapsed time over the vibration made. So, that is 50 seconds over 10, that will give you 5 seconds. Okay? So, since nakuha mo na si T, makukuha mo na si F. That is 1 over T and that is 1 over 5 seconds. That will give you an answer of 0.2 Hertz. Okay? Now, let's have another example. So, problem number 3, a 500-gram mass is hung at the end of a spring which is attached on the ceiling and it stretches 50 cm. So, determine the spring constant of the spring. If an additional 500-gram mass is hung from it, how much further the spring will stretch? Okay? So, let us say, meron ka ditong pader, okay? O ceiling, okay? Tapos, nakakabit dyan yung spring, okay? Ayan. Tapos, meron kang in-apply na 500 gram na mass. Okay. Ito, in-stretch mo na siya. So, ibig sabihin, ito, okay, yan, that is the equilibrium position nung hindi mo pa nire-release yung bola, nung hinila mo siya. So, ang distansya mula dito sa equilibrium position, habang hinihila, naka-hold yung hinila mong bola, that is 50 cm. Okay? So, yan yung 50 cm. Okay? Okay. Yan, 50 cm. So, pinapahanap sa atin dyan si K sa part A. Okay? Yung spring constant. So, sabi niya, kung dadagdagan pa daw ng 500 grams na pabigat ulit dito. Okay. So, i-connect natin yun. So, nagdagdag ka ulit ng 500 grams na bola doon sa spring na yun. So, gaano kalayo pa daw mag-i-stretch yung spring mo na yan? Yun yung tinatanong. Okay? So, ang tinatanong sa atin sa part B ay yung displacement. So, since pa-vertical yung setup natin, ang formula, diba sabi natin F is equal to negative kx, okay, kay Hooke's law. So, ito, yung x na to ginagamit kapag pa-horizontal yung setup. Kapag naman pa-vertical ang setup, ang gagamitin mong variable y. Okay, katulad nito, pa-vertical ang setup nito, so ang gagamitin mong formula, negative ky. Okay, so kapag x ang nakalagay sa formula, ibig sabihin yung setup ng problem ay naka-horizontal. Okay? Okay, let us solve this problem. So, i-convert muna natin yung mga unit natin. Ilagay natin sa MKS na unit. Okay? So, yung mass, 500 gram, we have to convert it into kilograms. So, 500 gram times 1 kilogram over 1,000 gram. Kasi sa isang kilogram, meron kang 1,000 gram. So, this will cancel out. So, 500 over 1,000, that will give you 0.5 kilogram. Okay? So, sabi niya, nung in-stretch mo yung spring
na may mass na 500 gram, ang displacement mo ay 50 cm. So, yung y mo, dahil pa ho vertical tong setup na to, so y ang gagamitin natin variable ng displacement. So, y is equal to 50 cm times 1 meter over 100 cm. Kasi sa isang metro, merong 100 cm. So, this will cancel out. So, 50 over 100, that will give you 0.5 meter. Okay? So, in order for us to get the force na in-apply dun sa mass spring system na yon para ma-stretch yung spring, ang force mo ay equal dun sa weight ng object, okay, na kinabit mo dun sa spring. So, ang F mo is equal to mg kasi ang mg, that is equal to weight. Okay? So, yun yung pwersa, yung gravitational force na humihila dun sa bolang nakakabit dun sa spring. So, ang mass mo na na-convert mo is 0.5 kg, and then the gravitational constant, that is 9.8 meter per second squared, and lalabas sa sagot sa iyo dyan ay 4.9 Newton. Now, gamitin na natin yung formula ni Hooke's law. Okay? So, kaya positive yung restoring force mo kasi diba sabi natin doon sa drawing, ito yung spring, okay? So, ang FA mo, pababa. Yung humihila sa kanya, pababa. Wait lang. So, ito yung spring, okay? Ayan. So, yung FA mo, ang direction, pababa. Okay? Ito yung F na na-compute mo dito. Ito. Okay? So, ibig sabihin, ng restoring force ng spring ay pataas. Okay? So, FR. So, kaya, sa formula, ang ginamit mo, F is equal to positive KY. Okay? So, in order for us to get the K, we divide both sides by Y. Ang makukuha mong formula, K is equal to F over Y. So, we substitute the data, 4.9 Newton over 0.5 meter. That will give you 9.8 Newton per meter. Okay? So, sa part B, sabi naman niya, if an additional 500 gram mass is hung from it, how much further the spring will stretch. So, sabi niya, kapag dinagdagan mo pa ulit ng 500 gram yung pabigat na yun, gaano pa kalayo ang mai-stretch ng spring na yun mula doon sa equilibrium position niya. Okay? Yun yung tinatanong. So, mababago na yung computation ng pwersa natin, pababa. So, dahil dalawang mass na yun nakakabit doon sa spring na yun. So, kaya magiging formula niya, mass 1, yung original mass na naka-attach doon, plus nung another 500 gram mass na yun, times the gravitational constant. So, sabi natin, na-convert na natin yung 500 gram, that is equal to 0.5 kg. So, ang M1 mo, that is 0.5 kg plus 0.5 kg times the gravitational constant, that is 9.8 meter per second squared. That will give you an answer of 9.8 Newton. So, makukuha mo na yung displacement vector, which is the Y. So, ang Y mo, that is equal to F over K. Dito yan. Kapag dinivide mo both sides by K to, lalabas yung formula mo ng Y, which is equal to F over K. So, yung F mo na nakuha mo nung may additional na 500 gram mass na is 9.8 Newton over the K, yung spring constant na nakuha mo is 9.8 Newton per meter. Ang lalabas sa sagot sa iyo ay 1 meter. Ibig sabihin, kapag nag-add ka pa ng 500 gram dun sa spring na yon, may extend mula dun sa equilibrium position mo yung spring na yon ng 1 metro pa. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 4, a 400 gram block vibrates at the end of the horizontal spring on a frictionless surface with a spring constant of 10 Newton per meter. So, the block was displaced 4 cm from the equilibrium and released. So, calculate the maximum speed sa part A. Sa part B naman, determine its speed and acceleration, but it is 2 cm from the equilibrium. So, sa part A, sinasabi niya sa iyo na hanapin mo daw si B kapag ang displacement ay 4 cm from the equilibrium position. Sa part B naman, tinatanong niya sa iyo, hanapin mo si B at saka si A kapag ang displacement from the equilibrium position ay 2 cm. Okay? So, ang given lang sa iyo ay yung mass ng block, which is 400 gram, at saka si K, yung spring constant, which is 10 Newton per meter. Okay?
Okay, let us solve this problem. So, sa part A, pinapahanap ay speed and acceleration. Okay? So, we have to convert the mass first na 400 grams sa kilogram. So, 400 gram times 1 kilogram over 1,000 gram is equal to 0.4 kilogram. So, dahil sa 1 kilogram, merong 1,000 grams. So, this will cancel out. Okay? So, given tayo ng spring constant which is 10 Newton per meter. So, sa part A, ang displacement vector mo, nung hinila mo, ang displacement vector mo from the equilibrium position ay 4 cm. So, we have to convert the centimeter to meter. So, we multiply it by 1 meter over 100 cm. So, this will cancel out. Okay? Dahil sa 1 metro, may 100 cm. So, that will give you an answer of 0.04 meter. So, i-convert na rin natin lahat para dire-diretso tayo sa formula. So, sa part B, sabi niya, yung 2 cm from the equilibrium position. So, yung 2 cm, we have to convert it into meter also. So, 2 cm times 1 meter over 100 cm. So, this centimeter will cancel out. So, ang lalabas sa sagot sa iyan ay 0.02 meter. Now, we are ready to get the answer. Sagot para dyan sa mga variable na hinahanap natin yan. So, sa part A, pinapahanap si velocity at saka si acceleration. So, ang formula, that is x above times square root of k over m. Okay? So, x, that is equal to 0.04 times the quantity ng square root of 10 Newton per meter over 0.4 kilogram. Kapag in-evaluate mo itong buong term na ito, ang lalabas sa sagot sa iyan ay 0.2 meter per second. So, nagtataka ka bakit merong x sa labas? Dahil ang original formula, ito lang. So, let us say ito. Okay, para maintindihan mo siya. Okay. So, ito yung bola. Okay. So, ito yung equilibrium position. Okay. So, ito yung x mo. Okay. So, yung initial position mo, 0. So, ito na yung x sa buwan mo na 4 cm. So, ibig sabihin, kung ito yung 4, tapos ito yung initial mo, 0, so, lumalabas na ang formulang matitira, kx squared over m. So, square root ng x squared ay x. Kaya, ang matitira sa formula, x square root ng k over m. Okay? So, kaya ka nag-arrive dito sa formula na ito. Okay? So, para makuha naman natin yung acceleration, ang acceleration is equal to kx over m. So, we substitute the data. Ang spring constant mo is 10 Newton per meter times the displacement, that is 0.04 meter over the mass, which is 0.4 kilogram. So, pag in-evaluate mo tong term na to, ang lalabas sa sagot sa iyan ay 1 meter per second squared. Okay? So, sa part B, sabi niya, hanapin mo yung velocity and acceleration naman kapag ang displacement vector ay 2 cm from the equilibrium position. So, pwede mong gamitin ito o pwede mo rin gamitin ito. Okay? Pero ang gagamitin mong x ay 2 cm na dito kapag itong formula na itong ginamit mo. At ang sagot din na lalabas sa'yo ay parehas lang din. Or, okay, let us say ito yan. Okay? Kasi ganito yung itsura lang. Okay? So, ito yung mass. Tapos, ito na siya nung nirelease mo. Okay. So, ito yung equilibrium position, let us say. Yan. So, ito, 4 ito, ang haba niya. Okay. Tapos, ito, 2. Okay. Yan yung sa part B. So, kung mapapansin mo, distansya dito sa point na to, yan, ay 2 din. Kasi 4 minus 2 ay 2 din. So, kaya ginamit natin yung formula na yun dun sa binigay sa inyo sa unang slide. Okay? So, kahit ano dyan dito, kahit itong gamitin mo, o ito, parehas lang yung sagot na makukuha mo. Okay? So, sa part B, ang velocity is equal to square root of k times the quantity ng x of 1 squared minus x of 2 squared over m. So, we substitute the data. So, k is 10 Newton per meter. And then, x of 1, that is 0.04 meter, quantity squared, minus 0.02 meter, quantity squared, all over 0.4 kilogram. So, pag in-evaluate mo itong term na ito, ang lalabas
lalabas sa sagot sa iyo dyan ay 0.173 meter per second. Now, to get the acceleration, A is equal to kx over m, the same formula. So, we substitute the data, that is 10 Newton per meter, times the displacement vector, which is 0.02 meter over 0.4 kilogram. So, that will give you an answer kapag in-evaluate mo itong term na to ng 0.5 meter per second squared. Okay? Now, let us discuss simple pendulum. Ang pendulum or pendulo ay isang timbang na sinususpende mula sa isang pivot upang maaari itong malaya mag-swing back and forth. Ang example nito ay ang pendulum clock. Okay, so ito yung example ng simple pendulum. Okay. So, ang isang simple pendulum ay binubuo, let us say, tinali mo yung isang taling may nakakabit na mas sa isang pivot, tapos you swing it back. Okay, so yung object na to will swing back and forth. So yung pinakagitna nun, that's what you call the equilibrium position. Okay, so ito yung isa pang example ng simple harmonic motion mo. Okay, so in order for you to get the angular frequency, that is the omega, okay, talakay na tong frequency, period, and angular frequency na to sa naunang slide. So, ang formula niya sa simple pendulum, that is square root of the gravitational constant over the length. Yung L na yun, that is the length ng thread, ng wire, okay, kinabit mo dun sa pinaka-pivot niya. Okay? So, ang unit na dala-dala rin nito ay rad per seconds. Okay? So, na-derive na natin kanina yan. So, ang dala-dalang unit lagi ng angular frequency mo ay rad per second. So, ang frequency naman sa simple pendulum, ang formula ay angular frequency over 2 pi, or that is also equal to 1 over 2 pi times the square root of g over L. Okay? So, ang unit nito ay hertz. Okay? So, sinabi ko na yan kanina sa inyo, yung unit na yan. So, ang period naman, ang formula is 2 pi over the angular frequency, or that is 1 over f, or that is also equal to 2 pi times square root of length over the gravitational constant. Ang unit na dala-dala naman ito ay seconds. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung paano ginagamit yung mga formula sa simple pendulum. So problem number 5, determine the period of vibration and frequency when a simple pendulum swings back and forth. So the time started when the bulb is at the left end of its swing. When the bulb returns to the left, and for the 50th return, the time is 30 seconds. Okay? So, ibig sabihin, nag-start daw yung bulb. Okay? Yan yung parang bola sa ilalim mo. Okay? Nag-start daw siya dito sa left side. Okay? So, magsiswing yan papunta dito sa kabilang side. Okay? So, sabi niya, naka-50 na return siya in 30 seconds. Okay? So, nabuo niya tong 50 return na to sa oras na 30 seconds. Okay? So, ang tinatanong niya sa'yo, yung period at saka frequency. Okay? So, T at saka si F ang hinahanap sa problem ng number 5. Okay? Okay, let us solve this problem. So, ang given sa atin ay yung cycle, which is 50 return. And then, time of the total cycle is 30 seconds. So, sabi natin, ang formula ng frequency ay cycle per seconds para makuha mo yung hertz na yun. So, kaya, ang F mo is equal to cycle over the time of the total cycle. So, 50 over the time of the total cycle is 30 seconds. Ang lalabas sa sagot sa dyan ay 1.667 Hz. So, makukuha na natin yung period kasi reciprocal lang ng frequency ang formula ng period. So, T is equal to 1 over F, and that is equal to 1 over 1.667 seconds. That will give you an answer of 0.6 seconds. Okay? So, I guess that's it. See you again for another tutorial. Sana marami kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye.